nothing shall be impossible. Amen. Praise God. So, bigyan po natin ng tubig ko, mga kapatid, ang ating mga ngaral sa mga oras nito. Impossible is not my vocabulary. Ang lahat ay magsabi, impossible is not my vocabulary. Impossible is not Praise God. Hallelujah. So, wala po ina sa aton vocabulary mga isunan ko ang tinatawag na imposible para sa mga taong mananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang sabi po nito mga kapatid sa Mark chapter 9 verse 23, ang sinasabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nanampalataya. Praise God, hallelujah. So, ang lahat po ng mga bagay, mga kapatid, ay atin po itong mapapangyari or magagawa. Praise God, hallelujah. Kung mayroon po tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat sa Diyos ay walang bagay na hindi po niya kayang gawin. For with God, nothing shall be impossible. Praise God. Mayroon bagang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Bigyan niyo ako ng isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. To God be all the glory. So sabi po dito sa story of Napoleon, mga kapatid, hallelujah, Bonaparte, he was a great leader or great conqueror. He said, mga kapatid, hallelujah, impossible is not my vocabulary. Siya po ang nagsalita po nito, mga kapatid, si Napoleon. Praise God, na yung impossible, mga kapatid, hallelujah, ay wala daw sa kanyang bokabularyo. Praise God, hallelujah, to God be all the glory. And what kind of statement is this, mga kaigsunan? So, impossible is not my vocabulary, is a statement of your belief in God, mga kapatid. Hallelujah. Ito po, mga kapatid, ay nagsasalarawan. Hallelujah, ng ang kahulugan, mga kapatid. Hallelujah, sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Na kung alam mo po, mga kapatid, na sa Diyos ay walang bagay na hindi po niya magagawa. Dahil lingkod ka ng Panginoon. Dahil ikaw po ay mayroong pananampalataya sa Panginoon. Magagawa din po natin ang lahat, mga kapatid. Hallelujah, through Jesus Christ. Dahil siya po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. To God be all the glory. Impossible is not my vocabulary. So implies what your being can accomplish, mga kapatid, if you use it. Hallelujah. So naman po, mga kaimangunan ko, ang mga bagay-bagay, hallelujah, ay kaya po nating ma-accomplish, kaya po nating magampanan, kaya po natin yan, mga kapatid. Hallelujah, kung lagi pong nasa ating isipan, yung salitang impossible is not my vocabulary. Pero kung lagi ka pong negative, mga kapatid, ay hindi ko kaya yan. Praise God, napakahirap na mga bagay na yan. Mayroong pinagawa si pastor, hallelujah, na dapat kong gawin, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan, ganito lang talaga ako. Wala ka talagang magagawa kung palaging negative ang nasa iyong isipan. Amen. Praise God. Sabi pa nga, mga kapatid, ng ating prinsip doon, mga kapatid, sa youth camp, sino po ang gusto magbigay dito ng 1 million na tithes? Wala pong tumaas. Kasi napakahirap naman yung tanong, mga kapatid, kung sino po yung gusto magbigay ng 1 million. Amen? Praise God. 100,000 nga, wala eh. Amen? Praise God. Pero dito, mga kapatid, hallelujah, tatanungin ko kayo, sino pong gusto magbigay ng 50,000 na tithes sa Panginoon? Praise God. Wala pa ka natin si Brother Ronald, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Mayroon po siyang positive na pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah, na kaya gawin ng Panginoon yan. Praise God. So, paano, Pastor? Yan yung nasa ating puso. Gusto ko magbigay ng tithes na 50,000. Magkano bang dapat dikitain ko doon, Pastor? Kailangan ka muna kumita ng 500,000. Hallelujah. Praise God. Bagaan na ba sa inyo yun? Magbigay ng 50,000? Hallelujah. Kung mayroon, ako nga kahit 1 million, kaya mo yung ibigay, mga kapatid. Kung
Kung mayroon. Praise God, hallelujah. Katulad ng isang mananampalataya, mga kapatid, simula po siya sa maliit na negosyo. Sabi niya, Pastor, ipag-pray mo ako, Pastor, na magkaroon ng malaking business na lago po yung aking business. Pinag-pray po siya ng Pastor, mga kapatid. Hallelujah. Lord, palaguin mo yung anak mo, Panginoon, palaguin mo ang kanyang business. Sa madaling salita, mga kapatid, lumago yung kanyang business. Mga kapatid, yung dating kinikita niya na 10,000, mga kapatid, a week, nagiging 50,000 na bawat linggo, mga kapatid, yung kanyang income. Malinis, net income, mga kapatid. Hallelujah. Nagbibigay magkano text no? 5,000. Napakagaan. Sabi niya, salamat Lord. Napakakunti lang ito. Praise God, hallelujah. Dahil po ang pagpapala ng Panginoon, mga kapatid, pag sinunod mo ang Diyos, hallelujah, talagang palaguin at palaguin ka ng Panginoong Diyos. Hallelujah. So, hindi po niya namalayan, mga kapatid, next Sunday, kumita siya, mga kapatid, na napakalaking 100,000 na po mga isunan. Hallelujah. Bigay pa rin siya, mga kapatid. 10,000 ang kanyang tithes, mga naisunan. Dahil sa kanyang pagkamasunurin, mga kapatid, hallelujah, sa utos ng Panginoon, pinagpapala po siya ng Panginoon hanggang sa pinalago ng Panginoon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hindi po niya namalayan, mga kapatid, milyon na ang aking kinikita. Praise God, magkano ng tithes ng 1 milyon? 100,000. Adaw, kamot na siya sa kanyang ulo. Kamot siya, mga kapatid, sa kanyang ulo na wala si katol. Sabi niya, 100,000, ibibigay ko pa ba ito? Parang nakakapanginayang, mga kaisunan. So yan po ang nasa kanyang isipan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi na po niya kayang ibigay yun. Lumago ng lumago hanggang sa mahigit na 1 million yung kanyang kinikita. Pinalago ng pinalago. Sinubungan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kung talagang gaano siya katapat na naglilingkod sa Diyos, kung kaya ba niyang sundin ang Diyos sa panahon na siya po ay lalago, mga kapatid. Bumigat ang kanyang paghiramdam na hindi na po niya kayang ibigay, Brother Ronald, yung kanyang tithes. Hallelujah. Hanggang sa siya po ay nanghihina sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Binisita po siya ng Pastor. Brad, ano po ang nangyari? Praise God. Hallelujah. Pastor, pasensya na. Napagkabisi po namin sa negosyo. Hindi na po kami masyado makapagsamba. Higit sa lahat, hindi na po ako pastor, hindi ko na po nagampanan yung aking pagmuli na magta-tithes po sa lahat ng aking income. Bakit po, Brad? Kasi pastor, parang napakabigat na pastor. Dati, nagbibigay ako 10,000 lang. 50,000 lang, pastor. Ngayon, 100,000 na pastor, hindi ko kaya. Pastor, parang, napakabigat na pastor. Praise God. So, naalala mo ba, Brad, noong ikaw po ay nasa mababa pa, nananalangin tayo na ikaw ay palaguin. Praise God, kaya mo na magbigay ng iyong tithes, kasampung bahagi. Opo, pastor. So, ngayon, mabigat na po sa iyo. So, gusto mo manalangin tayo ulit. Praise God, hallelujah. Ano po, pastor? Manalangin tayo ulit para hindi ka mabigatan, ibalik sa Diyos yung dati mong kinikita, linggo-linggo. Praise God. Papayag ba kayo noon, mga kapatid? Sabi niya, wag na pastor, magbibigay na lang ako, pastor, ayaw ko magbigay ng 10,000. Okay lang, pastor, yung 100,000 ko, ibibigay ko ito, pastor, hallelujah. Dahil alam ko, pagpapalain ako ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ganun po, mga kapatid, yung positive na pananampalataya, mga kapatid, hallelujah. Na kahit, mga kapatid, tatanungin tayo, kaya mo bang mag-tithes ng ganito kalaki? Yes, pastor, kaya mo yan, pastor. Sa kapag pagpalain po ako ng Panginoon. Praise God, hallelujah. To God be all the glory. Ako nga, kaya ko nga, mga kapatid, kahit magkano, basta mayroon lang. Hallelujah. Pero kung wala, mga kapatid, sabi po ng mga ngaral, subukan mo muna sa maliit. I-try mo muna sa maliit, mga kapatid, dahil kapag natiwalaan ka sa maliit na bagay, ay higit na pagkakatiwalaan ka ng Panginoon Diyos sa malaking bagay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Praise the Lord. Hallelujah. Kung sa maliit na bagay ay hindi ka mapagkatiwalaan, mga kapatid, higit sa lahat sa malaking bagay ay hindi ka pwedeng kapagtiwalaan ng ating Panginoon Diyos. Kaya sinusubok po tayo ng Panginoon kung gaano tayo katapat na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaso lang marami pong mga lumago na, marami pong mga na-i-establish na po yung kanilang buhay, mga kapatid. Nalilimutan po nila ang ating Panginoon. Nalilimutan po nila, mga kapatid, ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Sabi po ng Hagay, mga kapatid, chapter 2, verse 8, the silver is mine and the gold is mine. Sa Kanya po yung pira, sa Kanya po yung mga gold, mga kapatid. Hallelujah, ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya sabi ng Panginoon, ibigay po natin yung dapat sa Kanya. Ibigay ninyo kay Caesar yung dapat kay Caesar, at ibigay sa Diyos yung dapat para sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Sabi po ng narinig ko, mga kapatid, sa mga tao na mga, ano pong tawag doon, yung mga tao na lumago, yumaman, mga kapatid. Praise God, pero hindi naglilingkod sa Panginoon. Ang tawag doon ay successful. Amen? Successful. Hallelujah. Napaganda yung buhay ni brother. Praise God, yumaman, lumago yung kanyang negosyo. Talagang very successful po ang kanyang hanap buhay. Hallelujah. Pero hindi siya naglilingkod sa Panginoon. Successful ang kanyang buhay, mga kapatid, sa tingin ng tao, but sa Diyos, mga kapatid, he is ano yun? Paul. Praise God. Hallelujah. Hindi successful, kundi siya po, mga kapatid, ay Paul sa mata ng Diyos, mga kapatid. Praise God, to God be all the glory. Kabaligtaran, mga ibangunan doon, ikaw ay hindi naglilingkod sa Panginoon kahit gaano kakayaman, mga kapatid. Hallelujah. Ikaw ay fullness pa rin sa harapan ng ating Panginoon. Katulad po, mga kapatid, ng isang mayamang binata. Sabi niya, Panginoon, napaghanda ko na ang aking sarili sa kinausap po niya yung kanyang sarili, mga kapatid. Alam po ninyo, sa mga taong yumayaman, lumalago, mga kapatid, ang kanyang buhay ay minsan nakakalimutan na niya na mayroon po siyang kapwa, mga kapatid. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya minsan ang tao, kapag kahit mahirap, mga kapatid, nakita ng Panginoon Diyos sa kanyang puso na isnabira, kahit nasa hindi na siya mayaman, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ganyan po ang kanyang ugali. Naipo, isip ng Panginoon, lalo na siguro kung payayamanin po ito. Amen? Praise God, hallelujah. Pero sa karamihan, mga kapatid, kahit yung mga dati po, mga kapatid, na hindi naman isnabira, hindi naman isnabiro, lumago po sila, mga kapatid, nakalimutan po nila ang kanilang pinanggalingan. Praise God, hallelujah, naging successful, mga kapatid, minsan wala ng kapitbahay, minsan wala ng kaibigan, mga kapatid, hallelujah, makasarili na, mga kapatid, hallelujah. Katulad po ng isang mayaman, mga kapatid, wala nang kilala. Praise God, wala na po siyang nililingon, mga kapatid, kundi kanyang sarili na lang ang kanyang kinakausap. Amen? Di ba kinausap po niya kanyang sarili? Sabi niya, sarili. Sabi niya, kinakausap, wala siyang kaharap na tao. Praise God, hallelujah, kung magbabasa po na ng Bible, mga kapatid, itong taong mayamang ito, wala po siyang kausap na tao sa kanyang tagiliran, sa kanyang harapan, sa kanyang likudan, kundi umupo po siya. Sabi niya, umupo ka. Kaluluwa, sabi niya, tinuro po niya yung kanyang sarili, mga kapatid, kaluluwa, umupo ka. Hallelujah, kumain ka, uminom ka, sapagkat napaghandaan ka na ng maraming mga bagay tinatangkilik. Hallelujah. At sabi pa niya sa kanyang sarili, mga kapatid, itong aking malaking budiga, hindi na magkasya yung aking pag-aani, ang aking mga pag-aaring kailangan, gigibain ko ito. Gigibain ko ito. Hallelujah. At kapag nagiba ko ito, gagawa ako ng panibagong malaking budiga. Hallelujah. Sapagkat, hallelujah, marami na akong pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, inausap ko niya, kaluluwa, umupo ka, kumain ka, uminom ka, sapagkat na ipaghanda ka na ng maraming mga bagay.
Pero sabi ng Panginoon, uy, taong buang. Amen? Di ba? Uy, taong hangal, hindi mo baga nalalaman na mamayang gabi ay kukunin ko na ang iyong buhay. Sino pa kaya ang magmamay-ari ng mga bagay-bagay na yan? Praise God, hallelujah. So, ganun po mga kapatid ang tao minsan. Nakakalimutan po niya mga kapatid yung kanyang pinanggalingan. Siguro talagang mayaman po siya ipinanganak mga kapatid. Hallelujah. Pero mayroon po akong mayaman mga kapatid na kilala at nabasa sa Biblia mga kapatid na kahit po siya ang pinakamayaman sa lugar ng silanganan mga kapatid, hindi pa rin nagbabago ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kahit dumanas po siya ng ibang pagsubok mga kapatid. Hallelujah. Kinuha na ang kanyang 10 anak mga kapatid. Kinuha na ang lahat niyang mga pag-aari. Hindi pa rin nagbabago ang pananaw pangilingkod niya sa ating Panginoon Diyos. Sabi niya, hubad ako na lumabas na ng mula sa tiyan ng aking ina, ay hubadin ako'y pabalik. Hallelujah. To God be all the glory, malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. To God be all the glory, hindi pa rin nagbabago ang kanyang pananampalataya mga kapatid. Hallelujah. Sabi na asawa ko, hallelujah, sumpain mo na ang iyong Diyos mo. Sumpain mo na at mamatay ka na kapag hindi yung kalagayan mo. Sabi ni Job, o babae, gusto mo ba mulang ba tumanggap ng mga mabubuting bagay at sa mga masasarapang bagay ay hindi mo tatanggapin? Purihin ang Panginoon. Amen? Kasi kaya mo, mga kaisunan, kaya mo pa ba kayang purihin ang Panginoon sa kabila ng mga ganyang trials? Hallelujah. Praise God. Sa ganyang mga trials, mga kaisunan na pagkasakit, hallelujah, parang hindi po kayang tanggapin ng tao. Praise God, hallelujah, mawalaan ka lang mga kapatid ng kahit hayop nga. Praise God, hallelujah, nanglulupay-pay ka. Mawalaan ka lang mga kapatid ng isang anak, mga kapatid, maglulupay-pay ka. How much more kung 10 anak sabay-sabay? Praise God, sa araw na yan nawala mga kapatid, pinahintulutan. Nakawala yung 10 anak, mga kapatid, hallelujah. Grabe siguro mga kapatid, hallelujah. Hindi po natin paisip kung ano na sa puno o dehoto, mga kapatid. Siguro, pwede po niyang sabihin, mga kaigsunan, hallelujah. Okay lang Panginoon yung aking mga pag-aari, yung mga kahayupan. Praise God, pwede ibali yung Panginoon. Huwag lang sana yung anak ko, pero hindi po niya sinisi ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Lahat ng kanyang mga pag-aari, kinuha ng Panginoon. Lahat ng 10 anak, mga kapatid, isinama ng Panginoon. Pero anong sabi ni Job? Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord, hallelujah. To God be all the glory. Praise God, hallelujah. Impossible is not my vocabulary. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. What the mind can conceive and believe. Hallelujah. The mind can achieve, mga kapatid. Hallelujah. Kung ano na po mga kapatid yung ating pinaglihi or pinagbubuntis, siya yung po ating ma-accept or matatanggap mga kaisunan. Amen. Praise God. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise God. So sabi mo dito, many Christian have it but they don't use it. Mayroon po silang pananampalataya pero hindi po nila ginawa ito mga kapatid. Hallelujah. So that's why they are not blessed mga kaisunan. Praise God. Hindi po nila magawa kung napakaliit, mga kapatid, napakaliit na words. Yung words, mga kapatid, nagsasabi, impossible is not my vocabulary. Pero kung ito po ay magagawa natin, mga kapatid, pag masasabi po natin ito, pag i-apply po natin sa ating buhay, mga kapatid, kapagaman ibang mga pagsubok na dumating sa atin at hindi na po natin makaya, pero sasabihin natin sa Panginoon, sasabihin din natin sa ating sarili, hallelujah, impossible is not my vocabulary. Praise God, hallelujah. Magagawa po natin ang lahat ng mga bagay, mga kapatid. Praise the Lord. To God be all the glory. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi po dito mga kapatid sa Matthew chapter 17 verse 20. At sinasabi niya sa kanila, dahil sa kaunti ng inyong pananampalataya, sapagkat sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay
masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka rito hanggang doon. Praise God. Tatanungin ko kayo, gaano ba kalaki ang ating pananampalataya sa Diyos? Hallelujah. Praise the Lord. Gaano ba, mga kapatid, kalaki ang ating pananampalataya sa Diyos? Na kung mayroon lang tayo kasing laki, mga kapatid, ng putil ng mustasa, mga tisong ng mustasa, sabi po, mga kapatid, ng karamihan, praise God, hallelujah, yung pisong ng mustasa, mga imagunan ko, ay kasing liit lang, mga kapatid, na maliit pa sa butil or binhi, mga imagunan ko, sa sili, mga kaisunan. Hallelujah. So kung mayroon na tayong pananampalataya na ganoon kalaki, na kahit, mga kapatid, yung bundok ay kaya po natin mapalipat, sasabihin po natin, o bundok mula rito, lumipat ka doon. Hallelujah. Praise God. Ang lahat na may mga pananampalataya, magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Tatanungin ko kayo, gaano ba kalaki ang iyong pananampalataya sa Diyos? Kasing laki ba ng butil ng mustasa? Or napakaliit pa, mga kapatid, sa butil ng mustasa? Hallelujah. Praise God. Pastor, mayroon po akong pananampalataya, Pastor, hallelujah, pero hindi ko po kayang ipalipat yung bundok papunta doon sa, hallelujah. Itano ba kayo sa pananampalataya ng mga politiko? Hallelujah, mga bundok, hindi ginalipat sa dagat. Amen. Praise God, hallelujah. Kaso lang ginagamitan po na si Pakho, bulldozer. Praise God, hallelujah, pero hindi po ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Hallelujah. Kung mayroon tayong pananampalataya, mga kapatid, sa Diyos, hallelujah, na kahit gaano man kabundok ang ating problema, kahit tampakan ka ng problema, mga kapatid, hallelujah, gaano man yan kataas na bundok ang iyong problema, mga kapatid, hallelujah, kaya mo po yan paalisin, mga kapatid, hallelujah, kaya mo po yan malampasan, mga kapatid, yung problema mo. Bakit mo? Sapagkat malaki ang Diyos kaysa ating problema. Kung gaano man yan kataas yung problema mo sa ngayon, mas malaki ang Diyos sa iyong pinaglilingkuran. Hallelujah, malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos. Praise God, proving God, nothing shall be impossible, mga kapatid. Hallelujah. Sila Lazaro, kahit 4 na araw, mga kapatid, napatay, binuhay ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng iba, napaka-imposible naman yata. Praise God, pumunta po ang ating Panginoon Diyos sa lugar ng Betania. Sabi niyo, saan ninyo inilagay si Lazaro? Sabi po nila, nandoon po sa yungin, Panginoon, at dinakpan po namin ang malaking bato. Huwag mo lang makialaman, Panginoon, bahol na siya. Pero sabi ng Panginoon, alisin ninyo ang bato. Hallelujah. Tumangki sila, mga kapatid. Sabi na 4 na araw, Panginoon, bahong na sila Lazaro. Pero sabi ng Panginoon, alisin ninyo ang bato. Ano po ang kanilang ginagawa, mga kapatid? Inalis po nila yung bato. At ang sabi ng Panginoon, Lazaro! Sumigaw ang Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Praise God, hallelujah, si Lazaro, mga kapatid, hallelujah. Praise God, lumabas po siya, mga kapatid, hallelujah. Nabubangon po si Lazaro, mga kapatid. At ang sabi po ng Bible, hallelujah, sa mga oras na yun, puno-puno po siya. Nakabalon po siya ng mga linin, mga kapatid, yung kanyang bunganga. Nakabalon po, mga kapatid, ng linin, hallelujah. Hindi po siya makakasigaw siguro sa mga oras na yun. Gusto niyang purihin ang Diyos. Gusto niyang magpasalamat sa Diyos, pero hindi po siya makasigaw, mga kapatid. Sa mga oras na yon, kapos po ang kanyang mga paa. Siguro sa mga oras na yon, gusto po niyang lumundag, mga kapatid, sa pagpupuri sa Diyos. Hindi po magawa nila sa bakit po kapos po yung kanyang mga paa. Hallelujah. Nakaikot po yung tali sa kanyang paa, mga kapatid. Gusto ba niya magpalakpak sa oras na yon? Hindi mo niya magagawa, mga kapatid, hallelujah. Pero ikaw, buhay ka. Hindi kapos ang iyong paa. Hindi kapos ang iyong kamay. Hindi kapos, walang nakakain, mga kapatid, sa iyong kamay. At walang nakabara sa ating bunganga upang hindi po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sumigaw po tayo ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Wala pong kapos ang ating mga kamay. Wala pong dahilan na hindi tayo magpagbalakpak sa ating Panginoon. Wala pong dahilan, mga kapatid,
hindi tayo makakalundag sa pagpupuri sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Hallelujah. For with God, nothing shall be impossible, mga kapatid. Binuhay po niya itong si Lazaro. Praise God, ano pa po mga naisunan, hallelujah. Kahit yung buwan at ang bituin, mga kapatid, hallelujah, ay pinahinto ng ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Hezekiah, mga kapatid, kahit yung andar sa relo, hallelujah, sabi ng, praise God, Panginoon, bumalik ka. Bumalik po yung relo, mga kapatid, sa halip, mga kapatid, na mag-forward, nag-backward po yung relo, mga kapatid, bumalik po yung orasan, mga kapatid. Ganun po ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. At ganun din po tayo, dahil hindi po tayo basta-basta, basta maniwala lang tayo, mga kapatid, at sasabihin po natin sa Panginoon Lord, hallelujah, sa pamamagitan ng tulong mo, Panginoon, impossible is not my vocabulary. Magagawa ko itong lahat, Panginoon Diyos, hallelujah, sa pamamagitan ng tulong mo, Panginoon. Hallelujah, to God be all the glory. Bakal po, mga kapatid, ay pinagulutang ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Yung hatsa, mga kapatid, ano ba tawag sa hatsa? Yung ano? Yung pangsibak ng kahoy, yung mga kaigsunan? Wasay. Wasay. Praise God, hallelujah. Yung wasay na yun, mga kapatid, ay nalaglag po sa tubig. Siyempre, wasay, ano ka naman lulutang yun? Hallelujah. Pero anong ginawa ng Panginoon? Pinalutang ng Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya mo ba magpalutang na kahit na karayo? Hindi mo kayang palutangin, mga kapatid? Praise God, bakit yung barko, pastor, lumulutang? Iba naman yung barko kasi napakalaki para siyang batsa, parang palanggana, mga kaimagunan. Hallelujah. Ginawa ng Panginoon. Pinalutang po yung bakal, mga kapatid. Hallelujah. Ano pa? Yung nagagawa ng Diyos, mga kapatid, kahit yung dagat, mga kapatid, yung Red Sea. Hallelujah. Ay kanya po, praise God, pahubas po niya ang tubig, mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Ano pa po ang kayang magagawa ng Diyos, mga kapatid? Hallelujah. Noong si Daniel po ay nahulog, mga kapatid, sa yungib ng mga leon, sabi ng Panginoon, tinikom po ng Panginoon Diyos ang bunganga ng mga leon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kaya pumunta po doon si Darius, hindi po si Dario Simplante. Si Haring Dario, mga kapatid, sumigaw po siya, "Oh, Haring Daniel! Oh, Daniel, kumusta ka? Buhay ka pa ba?" Praise God, hallelujah. Sabi ni Daniel, mga kapatid, "Oh, Haring Darius, buhay pa ako, sapagkat iningatan ako ng Panginoon." Hallelujah. Yung bibig ng Panginoon ay tinikom ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ganyan po ang magagawa ng Panginoon. Hallelujah. Sapagkat sa Diyos po, mga kapatid, ay walang bagay na hindi niya kayang gawin. Kahit si Sadrach, Mesach at Abednego, mga kapatid, hallelujah, ginawang fireproof ang kanilang katawan, mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Na kahit nandoon na po sila, mga kapatid, sa nagliliyab na apoy, hallelujah, hindi sila namatay, hindi sila nasulog. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, yung mga malalaking tao na nagtapon sa kanila, first God, sa alab pa lang ng apoy, sa liyab pa lang ng apoy, mga kapatid, yung mga malalaking tao ay namamatay, mga kapatid, sa sobrang init ng apoy. Pero yung tatlong ihinagis, si Sadrach, Mesach at Abednego, mga kapatid, hallelujah, kahit usok, hindi man lang nangangamoy yung kanilang damit, mga kapatid, hallelujah, lumalakad po sila sa apoy, mga kapatid, hallelujah, dahil mayroon po silang pananampalataya. Sabi ni Haring Nabucodonosor, hallelujah, kailangan sa pagtunog ng alpha, omega, ano bang sa trumpet, ano bang mga klaseng instrument, kailangan sasamba kayo sa larawan na aking pinapagawa. Praise God, hallelujah. At sa oras na hindi kayo sasamba, itatapon kayo doon sa nagliliyab na apoy. Kung dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Praise God, hallelujah. At nagawa na yung malaking ribulto, mga kaimagunan. Praise God, hallelujah. Na ang kanyang haba po, mga kapatid, ay 60 feet. Hallelujah.
Praise God. Atong nagawa na po mga kapatid, sabi po ng hari si Nabucodonosor, kailangan magkaroon po tayo ng kasulatan. Pumirma po doon ang presidente, pumirma po mga kapatid ang gobernador, ang mayor mga kapatid, lahat ng mga opisyal mga kapatid, pumirma po upang hindi po mabago mga kapatid. Hallelujah, ang pasya. Praise God, sapagkat napaglagdaan na, mayroon na pong tinatawag na agreement mga kapatid. Hallelujah, na sino bang tao na ayaw sumunod at sumamba sa kanyang larawang pinagawa ay kailangan ibubulit, itatapon doon mga kapatid sa apoy. Praise God, hallelujah. Pero sabi po ng mga tauhan ni Haring Nabucodonosor, O Haring Nabucodonosor, mabuhay ka. Mayroon po kami tatlo na nakikita, hallelujah, na once na tumunog yung mga instruments, sila po ay hindi nagrespeto, hindi po nila sinamba yung Diyos na yung pinagawa. Ano po ang kanilang ginawa mga kapatid? Tinapon po nila itong tatlong tao na si Shadrach, Meshach at Abednego. At dahil sa pananampalataya ng tatlong taong ito, hindi po sila nasunog mga kapatid. Praise God, hallelujah. Binigyan pa sila ng pangalawang pagkakataon. Sabi po ni Haring Nabucodonosor, nasaan yung tatlong tao na yan? Tinurong po nila, sabi ni Haring Nabucodonosor, sige, dalhin niyo sila dito. Pinatawag po ni Haring Nabucodonosor mga kapatid at dinala sa kanyang harapan. Sabi ni Haring Nabucodonosor, O Shadrach, Meshach at Abednego, totoo ba na sa pagtunog ng mga instrument, hallelujah, ay hindi kayo nagrespeto at hindi kayo nagsamba sa larawan na aking pinagagawa? Sabi po ni Shadrach, Meshach at Abednego, Opo, Haring Nabucodonosor, hindi po kami sumamba sa larawan na iyong pinagawa sapagkat mayroong isang Diyos na dapat sambahin. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At sabi po ng banal ng sulatan, nagbago po ang anyo ng mukha ni Haring Nabucodonosor. Praise God, nagbago ang anyo sa sobrang galit mga kapatid. Hallelujah. Pumangit po ang kanyang mukha. Siguro nagkagalit ang kanyang ngipin. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon sa mga oras na ito. Kapag tumunog ang alpha, omega, o anumang mga instrument, kailangan kayo sasamba sa pinagawa kong larawan. Praise God. Sabi po nila mga kapatid, Haring Nabucodonosor, hindi po kami sasamba. At kung sakaling man na hindi kami iligtas ng aming nag-iisang Diyos, matitiyak mo at titiyakin mo, O Haring Nabucodonosor, na hindi at hindi pa rin kami sasamba sa Diyos na iyong pinagawa. Hallelujah. So nagagalit po mga kapatid, sabi ni Haring Nabucodonosor, kung gaano kainit yung apoy na yan, kailangan pag-initin nyo pa ng 7 times. Hallelujah. Praise God, kaya uminit po yung horno na yun mga kapatid. Hallelujah. At ipinatapon po yung tatlong tao na si Shadrach, Meshach at Abednego. At noong itinapon na mga kapatid, hallelujah, yung mga nagtatapon ay namatay sa sobrang init mga kapatid. Hallelujah. Pero yung tatlo, lumalakad sa apoy. Hallelujah. At mayroon pong tao na nagsabi, O Haring Nabucodonosor, di ba tatlong tao ang ating itinapon doon sa dagat-dagatang apoy? Halika Nabucodonosor, halika Haring Nabucodonosor. 4 na po sila na lumalakad, O Haring Nabucodonosor, na yung isa ay kawangis na Diyos. Hallelujah. Nagtatapos sila mga kapatid. 3 tao lang ang iyong ipinatapon, bakit 4 na sila? Hallelujah. Praise God, sapagkat sinamahan sila ng Diyos, mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo, mga naisunan, hallelujah, ano bang pagsubok na dumating sa ating buhay, gaano man yan kabundong, hallelujah, ang mga pagsubok, mga trials na dumating sa ating buhay, hanggang hindi ka susuko, hanggang hindi mo ininaya ang Diyos, hallelujah, na mayroon akong nag-iisang Diyos, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, siya pa rin ang aking sasambahin, siya pa rin ang aking paglilingkuran. At ang Diyos, mga kapatid, ay ng bato, kailanman ay hindi ko kayo iiwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hallelujah, hallelujah, to God be all the glory. Kailan po tayo hindi iiwanan ng Panginoon? Sa panahon na sinunod po natin ang kalooban ng Diyos. Ano bang pagsubok na dumating sa ating buhay, ano bang trial mga kapatid na dumating sa ating buhay, hindi tayo iiwanan ng Panginoon.
Hallelujah. To God be all the glory. Pizza 16, mga kaipanghudan, sumalpok po yung sasakyan namin. Sumalpok po yung jeep at saka yung sasakyan namin, mga kapatid. Hallelujah. Pinahintulot ng Panginoon ang pagsubok, pero hindi pinahintulot ng Panginoon na masaktan yung nasa loob, mga kapatid. Amen? Kahit sugat, wala, mga kapatid. Hallelujah. So tunay nga na hindi tayo iwanan ng Panginoon hanggang sa katapusan, mga kapatid. Amen. Pwede ipahintulot ng mga pagsubok, mga pag-aari, kunin ng Panginoon. Lalo na nakikita ng Panginoon, mga kapatid, na mas lamang na yung puso mo sa mga bagay-bagay kaysa Kanya. Tandaan niyo, mga kapatid, kayang alisin ng Panginoon yan. Amen. Maging matuwid ka lang sa paglilingkod sa Diyos. Kaya para sa akin, hallelujah, unahin ko ang Diyos. Kasi kapag inuna mo ang Diyos, yung mga lahat ng mga bagay, yung mga iniisip mo, yung mga piraw, ano man yan, idagdag lang yan sa Diyos sa iyo. Huwag kang masyadong abala, mga kapatid. Hallelujah, na kahit linggo, hindi mo na kayang magsamba. Praise God, hallelujah, sa kabila ng binigyan ka ng Panginoon na 6 na araw, mga kapatid, hallelujah, upang magkapagtrabaho ka. Lamang ngayon palagi, mga kapatid, 6 na araw. Hallelujah. Linggo lang po yung sa atin, half day pa. Pero gusto mo pang nakawin, mga kapatid, hang nangihinayang ka sa mga oras. Hallelujah. Kailangan, ganito mo na, hanap buhay mo na ako saglit. Praise God, hallelujah. Ay, yung iba talaga hindi na makapagsampa, mga kapatid. Dahil iniisip po din na yung kanilang sarili. Praise God, pero sa Diyos, mga kapatid, unahin po natin siya. Lahat ng bagay ay pawang itaragdan niya sa inyo. Sa kabila ng pagsubok, mga kapatid, hallelujah, dumating man sa amin, siguro mayroon lang pong dapat ayusin ang Panginoon. Mayroon lang dapat ayusin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Nangako po ako kay Brother Jenuel, sige, kasi parang paiyak po siya, mga kapatid, na sabi niya, Papa, darating na po yung youth camp, ako lang po ang walang organ. Walang organ? At siya naman yan, 2 Yamaha. Organ. Pero siguro parang behind siya, mga kapatid, at yung tunog sa kanya, medyo palyado na rin yung iba. Gusto niya ng pero para sa akin, parang imposible, mga kapatid, na ilang linggo na lang, mag-youth camp na makabili pa kami ng organ. Kasi, mga kapatid, sabi ko sa kanya, sige, Jinwin, bibili tayo pero hindi pa sa ngayon. Darating tayo dyan. Magkano ba yung gusto mo? Mura na naman pa. 60,000. Mura lang po. Si Piso, saan natin kukunin yan? Pero napangako na po namin, mga kapatid. Sabi ko kasi Sister Jenalyn, gawa din ang paraan dahil mag-yoyod na. Sabi niya, sa sunod na lang, sabi ko, hindi, napangako na natin kahit dumating yung problema dahil nabitawan na natin, kailangan bibilihan natin siya. Wala namang hublas. Hublas, mga kapatid. Yung sasakyan, durog. May durog yung sarapan. Praise God, hallelujah. Nung binangga, mga kapatid, tanggal yung gulong. Praise God, hallelujah. Estimate ko, mga kaipanghudan, medyo dako-dako. Hallelujah. Pero di bale, sasakyan lang yun. Kaya sabi ko sa inyo ngayon na mas mahalaga po yung buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Sasakyan lang yun. Sabi ko, magkakabili pa tayo ulit. Praise God. Nanghigit pa dyan. At saka, bigyan pa kami ng problema. Sabi pa ng may-ari ng motor, ayaw namin ng, sirang motor. Kailangan palitan ko ng bagong motor. Kasi yung motor nila, kung sumalpok kami sa jeep, mga kapatid, sumalpok sa jeep. Di ba? Mawala na yung giya. Testimony po ito. Nawala na yung guide. Di na kaya i-guide yung manubila kasi wala na yung sanggulong. Hallelujah. Dahilan po na lumiko siya sa hindi na niya tama na direksyon. Doon na po sa kabilang linya, mga kapatid. So, sa mga tuwid, wala na po sa tamang linya. Nandoon na po sa left side. So, yung jeep, mga kapatid, sumunod po yung motor.
Yung jeep nakalampas, pero sagian mo na, sagian mo na gilid sa gilid, mga kapatid. Yun po ang pinakasanhi na natanggal po yung guma, yung gulong ng Pajero. At pagkatapos mga kapatid, siyempre wala na po siyang kahit direksyon mga kapatid. Lumipat na po siya sa kabilang linya na kung saan yung motor na yun ay nakasunod din sa jeep na mabilis din po ang patakbo, sabi ng mga tao. Praise God. At hindi na kaya prenuhan, kaya doon na po siya mga kapatid, pumasok po siya sa ilalim ng Pajero. Kung nakita niyo yung video, nasa ilalim po ng Pajero. Pero hindi pa rin pinahintulutan ng Panginoon na bigyan kami ng pagsubok na hindi po namin makayanan. Kasi yung tatlong tao mga kapatid, bagaman bali daw yung paa ng isa, bali yung kamay ng isa, hallelujah, yung isa naman nakasiminto pa rin, hallelujah, pero buhay po sila mga kapatid. Yun po ang pinagmamalaki ko mga kapatid sa Panginoon, na talagang kung talagang ikaw po ay pananampalataya sa Diyos, bigyan ka man ng pagsubok, pero hindi pagsubok na hindi mo makayanan. Praise God, hallelujah. So, mga kapatid, kinabahan po ako, sabi mo sabi ni Stel Dinali, praise God, mayroon pong isa na balik na yung paa, gumasto na po ng milyon. Kasi pinay-stainless, hallelujah, hindi pa rin gumaling mga kapatid, milyon na ang gasto. Sabi ko, anong gawin natin dito? Sabi naman sa mga tao, mga kapatid, yung ama, sabi niya, pasalamat kayo, hindi namin sa IMSI dinara. Kasi kung sa IMSI namin dinala, 30,000 adi. Tatlo yung 90,000 adi. Saan po namin kukunin mga kapatid? Hallelujah. Praise God, pasalamat kayo sa probinsya na namin dinala. Praise God, hallelujah. Kaya naisip lang po namin mga kapatid, wala na tayong magawa. Kitang-kita talaga na diyan sa atin sumalpok yung motor at wala na tayo sa tamang direksyon, wala tayo sa linya. Hallelujah. Aminin na natin ito at bayaran na natin kung ano man ang mga bill na bayarin diyan sa ospital. So nagkaroon po kami ng kasunduan, kahit alas 9 na gabi, pumunta po kami doon kay Castillo, yung tumatakbong mayor sa Mubo mga kapatid, na siya po ay kasalukuyan attorney. Mayroon po kami kasunduan na kailangan bayadan ninyo anumang bill. Sabi ko, sige po, attorney, walang problema. Anumang bill, anumang mga medical na kailangan bayaran po sa ospital, sagutin po namin yan, attorney. Praise God. So, mga alas 10 na gabi, uwi na kami dito. Then, handwritten lang po ito, mga kapatid. Sabi ni attorney, bukas na po natin ito, bukas ko na po gagawin, natin pa, subscribe. Pag kinabukasan mga kapatid, dumating po yung ama ng nabiktima, dala-dala po niya yung papers na galing po kay attorney. Hallelujah, nagbago. Yung kasulatan ng gabi na yun mga kapatid, kinabukasan, iba na. Lahat ng mga pangangailangan nila ay kailangan sagutin namin. Ibig sabihin, kung may 10 siyang anak, dahil hindi na siya magkapagan ng buhay, lahat ng mga pangangailangan sa kanyang mga anak, sa pananagutan na po, sabi ko, hindi po natin ito kaya. Sabi ni Stel Dinali, sige na, pirma na tayo. Sabi ko, ayaw. Kaya nakakaintindi man kita kahit konti ng English mga kapatid. Hallelujah, sabi ko hindi to basta-basta. Kaya hindi po pumayag na pumirma mga kapatid. Kaya dinala po niya kinabukasan, dinala po niya sa abogado, yung attorney po namin mga kapatid. Hallelujah. Kumbaga kapag-anak na Stel Dinali, sabi po ng attorney, maayo may wala ko magpirma, hindi ninyo nakakayanon. Praise God. Tanan ng mga kuan, kailangan sasagutin ninyo. Praise God. Tapos kailangan baguhan ng motor. Praise God. Hallelujah. So mga kaimangunan, balik ako sa pulis. Ulit ang pulis. Nagtawag na Dinali. Ano ka mo ng klase? Gitagaan ta na kamusin na chance. Natagaan na nakamusin pabor. Tapos yan, kadugay-dugay nyo, anay pasir kasi may ano lang kami, may mga obligasyon lang kami sa LTO. Hindi, punta na kayo dito. Isyan, dali-dali kami ni Dinali pagpunta doon sa Mubo. Pinagalitan pa kami ng pulis, mga kapatid hanggang sa nagasuay kami sa pulis. Hallelujah, sa totoo lang sir, nasabi ko dapat, hindi lang sa akin lisensya ang hinol mo, bakit sa akin lang? Sabi niya, lumalabas ba kayo na kami at may balik? Sabi ng pulis, yung investigator mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko hindi sir, kasi yung kabungguan ko ng jeep, wala po siyang unregistered po yung kanyang sasakyan.
Hindi po rehistrado. Praise God, hallelujah. Sabi ko, kung may kukunin man ang lisensya, hindi na sa akin, pati yun sa kanya. Kasi may violation siya. Sabi nga ng baylo sa LTO, no registered, no travel. Kasi kung hindi siya nag-travel sa araw na yun, hindi kami magkabuguan. Praise God, hallelujah. At alam niyo ba mga kapatid, yung driver sa jeep na nung linggo pumunta po dito, galit na galit. Praise God, kahit nalawang bayaran ako. Sabi ko, sana magkaunawa ka. Sabi ko, Brad, sabi ko, alam mo naman kung magkano yung gasto ko sa ospital. Hallelujah. May bukod sa jeep, mga kapatid, mayroon pang nabangga na isang tricycle. Hallelujah. Sa motor pa po, mga kapatid, ilan sila? Tatlo yung pong napipinsala na sasakyan. Ipapasagot po sa akin lahat, mga kapatid. Sabi ko, tignan mo naman yung sasakyan ko. Grabe gastusin ng sasakyan ko at yung tatlong tao na sa hospital. Praise God. Galit na galit siya. Sabi ko, doon tayo. Siguro nakita ni Sister Grace dahil doon si Sister Grace. Sabi ko, huwag naman dito. Doon tayo. Dinala ko siya kasi nakakahiya po dito, mga kapatid. Kasi yung devotion po natin yun, mga kapatid. Sabi ko, kakayanin ko ba ngayon ito mangaral mamaya? Hallelujah, nag-aaway kami dyan sa mga kapatid. Sabi ko, alam mo Brad, hindi ka nakakaunaw, hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam. Kasi kung sinabi ko na sa iyo na malaki ang gasto ko, pero grabe, alam mo. Sige, kasuhan mo talaga ako. Sabi ko sa kanya, praise God, magantay ka dyan. Ang ginagawa ko, disturban. Kakasuhan din kita dahil araw ng linggo, araw ng pananambahan, ganito po yung ginagawa kong kinuha ko yung cellphone, pinicturan ko siya doon, pinicturan ko yung sa kanya sasakyan, patunay na talaga pumunta ko siya dito. Praise God, sabi niya, Pastor, sorry po Pastor, hindi ko alam na may sampa pala kayo. Kaya na pa akong kapaliwanag sa iyo. Sabi ko na may pananambahan kami, hindi mo nakita. Sabi niya, sorry Pastor, may pananambahan pala kayo. Sabi, nagsuri na siya, natakot na siya kasi may kaso talaga siya, mga kapatid. Sabi ko, bukod na may kaso ka rin, may pananagutan ka na unregistered yung sasakyan mo. Dapat ka, ikaw ang pinanagot ko sa lahat ng mga pinsala. Dahil sa araw na yun ay dapat wala ka sa daan, wala ka sa kamino kasi unregistered, no travel, ang policy ng LTO. Praise God. Umalis po siya, mga kapatid. Pero nung sa, ulitin ko pa, mga kapatid, galit na galit yung pulis sa amin. Pinagbibigyan ko na kayo. Praise God. Hallelujah. Pero sabi ko, ganito na lang siya. Aminin ko na lahat yung sa testimony ko, mga kapatid. O sige, dahil nakita naman talaga siya na sa amin sumalpok yung motor. Nasa video, babayaran ko po yung nasa kasi hindi ko po pumirman sa na yun. Gagawa po kami ng panibagong kasuratan na kailangan babayad pa ako ng isahan na nabayad, mga kaisunan. Magbabayad po ako ng 115,000. Sabi ko po, mga kapatid, pero kapatid ko, mga kaimangunan ko sa ama sa ito na biktima, ini na 100,000 uutangon ko pa ini. Praise God, hallelujah. Kasi mag-isip siya na damo kami kwarta. Uutangon pa namon ini na ibayan. Maskin niya na hapon ko, pabayan ka mo. 115,000, 15 sa motor. Hallelujah. Dahil, tapos 100,000 sa biktima. Tawagan niya doon, mga kapatid. Pagtawag galit na galit yung nasa ospital. Kaya ba niyang maibalik ang aming siyempre, talaga mga kapatid. Balik daw. Balik din yung kamay ng driver. Kaya ba niyang maibalik yung motor? Kaya ba niyang baguhin? Kasi sabi ko, binigay sa akin ng cellphone, mga kapatid, nag-usap po kami. Sabi ko, ma'am, naiintindihan po kita. Pero ma'am, mayroon na pong kasulatan na gano'n-gano'n, pero sobra naman po yun, hindi po namin kaya yun. Kaya kung gusto mo, yung motor, ipapaayos na lang po namin hanggang sa mabalik po siya. Hindi, mabalik pa yan sa talagang dati. Sabi ko, hindi man siya mabalik sa dati, pero maging okay na rin siya, tatakbo na rin siya. Hindi, palitan mo ng bago yan. Ibigay ng pulis kasi, naka-loud speaker, sabi ng pulis, wala namang ganyanan. Napalitan ng bago. Sabi ko, hindi ko po yan kaya palitan ng bago. Sa totoo lang po, ma'am, wala na akong dapat na pananagutan sa iyo kasi ikaw po ay excess passenger. Ang allowed sa LTO po ay ito, passenger lang, yung driver at saka yung kanyang backride. Isa lang, dalawa lang po, mga kapatid. Isa sa likod at yung driver.
So, excess passenger, ibig sabihin, praise God, may violation po kayo. Siguro, pag preno niyo, pag iwang-iwang kayo, and overloaded kayo, praise God, hallelujah, hanggang sa sumalpok kayo sa sasakyan. At yung nasa gitna na kasama niyo, wala pang helmet. Another violation. Pero, inaamin ko po na mali kami kasi nakikita na sa video, pero kung kasuhan nyo kami, kasuhan nyo na lang kami kung ayaw nyo tanggapin yung aming Uber. Praise God. So, tinanggap po yung 100,000 na Uber, mga kapatid, kasi sabi ko sa kanya, kung kasuhan nyo kami ba, sa halip na ang pirang ito aming igagasto sa inyo, igagasto na lang namin ito sa pagkaso sa inyo. So, parehas tayo mawalan. Mawalan kami, mawalan din kayo, gagasto din kayo, at yung masasayang po na oras natin. Praise God, hindi po basta-basta kaso. Pero kung ayaw niyo talaga, sige, kasuhan niyo kami, haharapin namin kayo. Kung magkulong man ako, praise God, hindi magtatagal, magkakalabas din ako dahil napakaliit ng apiyansa niya. 18,000 lang. Napaisip na mabuti, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, pumayag na mga kaimangunan. So, gumawa kami ulit ng kasulatan, mga kapatid. Pumayag po sila sa transaksyon na yun, mga kaimangunan. Praise God, nakahinga po kami. Praise God, hallelujah. Ilang gabi, mga kapatid, na talaga hindi kami makatulog ng maayos kasi iniisip po namin yung bigter na Lord, ano kaya ang mangyayari? Magkano kaya ang mauubos? Hallelujah. Talagang naisip po na, mga kapatid, kung ano pa ang dapat na ibibinta, mga kapatid. Pero tunay nga na ang Diyos ay hindi magbigay ng pagsubok na hindi po natin makayanan, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Eh sabi ko, Brother Jitwell, hindi mo na tayo magkabili ng organ. Umiyak po siya, mga kapatid, dahil magyuyod ka nga. Pero bilang kinikanan din, bilang magulang, praise God, hallelujah, yung kasayahan ng anak mo, kasiyahan ng magulang, mga kapatid, umiyak siya, umiyak na rin kami kasi, hallelujah, napangako na po namin na bibilihan po namin siya. Pero sa anong paraan? Praise God, naisip po namin, Lord, hallelujah, ikaw po ang mag-provide. Praise God, hallelujah. So, ito po maganda, mga kapatid, nagkakahalaga po ng 88,000 pero sabi po, mga kapatid, Brother Chris, Brother Jenwell, answer of prayer po ito dahil yung ganong halaga ay ibinigay na lang ng 52,000. Praise God, hallelujah. So, mga kapatid, gumawa ang Diyos ng paraan at nabili po ito, mga kapatid, nagamit po sa youth camp. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God ang Diyos, mga kapatid, ay hindi magbibigay ng pagsubok na hindi po natin magayanan, mga kapatid. Kaya lagi po natin ilagay sa ating isipan, mga kapatid. Impossible is not may mukabala, budulari. Hanggat may Diyos ka, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hanggat may Diyos ka, mga kapatid. Ano bang pagsubok yan, mga kapatid? Kaya mo yan palampasahan dahil ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ay hindi natutulog. Nakikita ka palagi, mga kapatid. At sabi ng Panginoon Diyos sa kanyang salita, according to Matthew chapter 20, verse 28, mga kapatid, kailanman ay hindi ko kayong iiwanan hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Magsitayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Let us meditate to the presence of the Lord.